makakausap natin si Professor Jean Encinas Franco, political analyst. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Jean. Magandang tanghali, Sherry. Na-monitor mo ba, Prof. Jean, lahat ng biglaang mga pangyayari bago po ang tanghalian natin? Ano po ang inyong Yes, reaksyon dito sa announcement ni VP Sara na tatakbo nga siya sa pagkapangulo sa 2028? hindi na ako nasusurpresa, no? Kasi alam na naman natin ito matagal na. At yung timing lang, of course, no? Tila medyo maaga doon sa mga karaniwang nag-a-announce, no? 2 years before. Pero ano ito sa kanya, no? Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo, no? Well, siguro iniisip niya, sa bagay, marami nang na ano sa kanya ng mga kaliwat ka ng mga akusasyon. So, hindi na magiging bago sa kanya yon, no? Pangalawa, yung isang reaction ko, ang timing din, maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing ng charges sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte sa February 23 sa ICC, at saka yung recommendation nga na co-perpetrators yung kanyang mga kaalyado, si Senator Bongo at Senator Bato, no? So in effect, it's both a survival mechanism, but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Nandun din po kaya, nakikita nyo ba, Prof. Jean, yung sabi nyo nga, sa timing eh. Tingin nyo may kinalaman din kaya dito yung impeachment? Yes, of course. Sorry, I forgot to mention that. Dito po sa impeachment. Pero paano po kaya ano yung nakikita nyong play? Kasi ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Nandun din ba yung pagkonsidera niya na umiingay na United Opposition? Pwede, pero kasi yung surveys, pabor sa kanya ngayon eh. So, bakit naman siya mababother dun sa United Opposition, di ba? I think it has more to do with yung sa ICC tsaka yung sa impeachment. Ayon po kay VP Sara, matagal na siyang sinisiraan at inaatake ng administrasyon. May nakikita ho ba kayong basihan dito sa paratang na ito? Kasi lahat naman ng mga accusation sa kanya, no? Like halimbawa dun sa yung impeachment, mismo ang Supreme Court ang nagsasabi na hindi naman siya hinatulan ng not guilty ng Supreme Court, hindi ba? Nung last year, yung decision sa impeachment ng Supreme Court. Tapos na-impeach siya ng House of Representatives. So, hindi naman biro yung charges, no? Mahirap namang sabihin inimbento ito. Ano rin ho ang masasabi nyo doon sa paghingi ng tawad ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang manalo si PBBM? Oo, no? Sa akin kasi ang tingin ko doon, anong klaseng judgment ang meron siya, no? Kung mag-a-aspire siya as president. Kung gano'n na napakalaking desisyon na tumakbo bilang vice president ni BBM, tapos biglang pagsisisihan mo, no? Kinalaunan. So, yung judgment, so may question ako dun sa judgment niya. Kung ngayon po gagawin ang halalan, masasabi nyo rin ba na sure win nga si VP Sara? Katulad po ng sinasabi ng oposisyon, nagkaroon po ng pagkakataon na makapanayam si Senator Risa Hontiveros. Aminado naman na siya yung pinakamalakas na contender for bilang pagkapangulo sa 2028. Alam mo, kasi yung mga surveys, no, the way surveys are done, ano lang siya, pwede mo lang masabi na totoo yun noong moment na tinanong yung tao. So right at this very moment, kung wala namang survey, hindi natin malalaman kung nagbago na yung saloobin ng mga tao.
So mahirap sagutin ang tanong na yan. Although yung mga recent surveys sa iba't ibang polling organizations nagsasabi that she is more likely to win, no? Based on recent surveys. Pero kung ngayong araw na to, parang hindi ko matatanong yan, ay masasagot yan kasi wala tayong datos. And yun nga po, sabi nyo, gamble. Too early to announce ano po ang kanyang interes na manalo tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Pero sabi nyo nga, timing kasi dahil din sa mga nangyayari ngayon na mga issues. So doon sa nakikita nyo, sa pagbalanse niya, gamble, pero nakita nila yung need to announce this? Ano po yung ano po ang basa nyo dito? I mean, yung sabi nyong gamble over doon sa timing. Kasi ang tingin ko kailangan na niyang masiguro kung sinong politiko ang nasa kanya. So kumbaga klinaro niya na yung she wanted to draw the line, so to speak. No? Para klaro na. Definitive na, no? Tatakbo ako. Ngayon, kapag may politikong naglabas ng statement na medyo alyado sa kanya, di ibig sabihin yung politiko na yan, nagpapakilala na siya. Di ba? Kasi ang nangyari, parang mauubusan na siya ng kakampi. Especially yung mga so-called loyal sa kanya, no? O sa tatay niya. Ngayon po, ngayong nag-announce na siya, may impeachment, Prof. Well, hindi natin alam kung ano itatakbo ng impeachment, pero pag na-impeach siya at na-desisyonan niya ng impeachment court, which is the Senate, hindi na rin siya pwedeng tumakbo kahit na nag-announce na siya ng natatakbo. Pero may option din siya. Pwede siyang mag-resign bilang VP bago siya ma-impeach, hindi po ba? Yes. Pag nag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo bilang pagkapangulo. Yes. Alright. Parang ganun yung nakikita nating play ngayon eh. Pero nandyan pa rin yung mga kaso na kakaharapin niya sa ombudsman kahit na mag-resign siya as VP. Yes. So talagang maagang nagsimula ang politika para sa 2028. Yes, oo nga. So election season is here. Aha. Okay. Ano po ang mensahe nyo sa publiko? Kasunod ng mga anunsyong ito ng ilang politiko sa kanilang political plans habang nakabinbin pa rin ang mga issue sa katiwalian sa pamahalaan. Alam mo, Cheryl, isa tayo sa bansang may pinakamataas na voter turnout, no? Parang nearly 80% ng mga rehistradong botante bumuboto. Excited ang Pilipino lagi pag may eleksyon. Pero sana yung excitement natin mapunta dun sa masusing pagnilay-nilay, no? Kung sino talaga ang karapat-dapat na bigyan natin ng ating napakahalagang boto. Anong nakikita nyo na pros and cons sa atin, sa taong bayan na ito nakikita na natin ngayon pa lamang, first quarter of 2026 pa lang, ay yung mga interesadong tumakbo sa 2028? Alam mo, syempre magiging distracted din ang politiko kasi syempre ang tendency nila mangampanya na kaysa sa isipin ng masusi ang pangmatagalang development ng bansa, no? Paano mabibigyan ng disenteng pamumuhay ang ating mga kababayan. Maraming pong salamat for making time, Professor Jean Encinas Franco, ating political analyst.